Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Janine. 24 years old at taga Antipolo. Matagal niyo na po akong tagapakinig na madalas kong pinapakinggan tuwing gabi sa inyong channel. Night shift kasi ang kasalukuyan kong pinapasukang trabaho. Kaya talaga namang gising ako sa gabi. Saka marami rin po akong natututunan sa mga storyang ine-ere ninyo. Lalo na pagdating sa buhay. Kaya naman heto sumulat na rin po ako. Naniniwala kasi ako nakapupulutan din ng maraming aral ang kwento ko. Papa Dudut, adopted child ako. Hindi na nag-asawa ang nakagisnang kong nanay at wala rin akong mga kapatid. Ang sabi nila, maswerte daw ako dahil kinupkup ako ng isang kagaya ni mama kasi masipag siyang magtrabaho. Naibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ko at napag-aaral niya ako noon sa magandang eskwelahan mula elementary hanggang high school. Kaya lang may isang parte ng ugali ni mama na hindi ko nagustuhan, Papa Dudut. Lumaki kasi akong madalas niyang pagbuhatan ng kamay. Mabait siya sa akin kapag may ibang tao. Pero pagdating sa loob ng bahay ay minamaltrato na niya ako. Marami rin siyang ipinagbabawal sa akin. Siya ang nagsasabi at namimili ng mga pwede kong kaibiganin. At pag may utos siya na hindi ko nasunod, siguradong malamang sermon at bugbog ang aabutin ko. Tapos hindi lang yon. Marami pa akong maririnig na mga masasakit na salita at panunumbat mula sa kanya. Kagaya na lamang ng minsang ihatid ako pa uwi ng kaklase kong si Jeric sa bahay namin. Dahil gabi nang natapos ang ginawa naming project noon. Anong oras na? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Bungad na tanong kaagad ni mama nang makapasok ako ng bahay. Ma, nag-group activity po kasi kami sa bahay po ng kaklase ko. Medyo kinakabahang sagot ko. Nagsasabi naman ako ng totoo ng mga oras na yon, Papa Dudut, pero sadyang natatakot lang ako sa pananalita ni mama. So inabot ka ng gabi nang hindi ka man lang nakaalalang mag-text o mag-chat sa akin para mag-update kung nasaan ka ba? Kung anong oras ka makakauwi at sinong mga kasama mo? Tama? Hindi ka na nahiya sa akin na pinag-aaral kita tapos ay makikipaglandian ka lang pala? Ramdam na ramdam ko ang pigil na galit sa boses ni mama. Ma, ano pong nakikipaglandian? Hindi po ako nakikipaglandian, ma. Pinutol ng malakas na sampal ni mama ang gagawin ko sanang pagpapaliwanag. Wala ka nang hiya, sinungalin ka pa. Huwag mo nga akong pinaglololoko kasi kitang-kita ko kayo ng lalaking kasama mo kanina. Naglalandian kayo habang hinahatid ka pa niya pa uwi. Kaya huwag mo akong pinapaikot, Janine. Magsabi ka lang. Kung puro paglalandi lang ang gusto mong atupagin sa buhay mo, hindi yung sinasayang mo lang ang pera at pagod ko sa pagpapaaral sa'yo. Bulyaw niya sa akin. Mama, wala naman po kaming ginagawang masama ni Jeric. Mali po yung iniisip ninyo. Magkaibigan lang po kami. Nanginginig sa takot na paliwanag ko. Wala akong pakialam kung anumang meron kayong dalawa. Basta huwag na huwag ko lang malalamang nakikiusap o nakikipagkita ka pa kay Jeric na yun, ha? Naintindihan mo? Pasigaw na tanong ni mama. Opo, ma. Hindi na po mauulit. Kaagad kong sagot. Alam mo naman ang mangyayari kapag sumuway ka pa sa akin, di ba? Pahihintuin na lang kita ng pag-aaral at pagtatrabahuhin mo ang tirahan at ipapalamon mo sa sarili mo. Maliwanag ba, Janine? Maliwanag ba siya? Muli ay pasigaw niyang tanong. Opo, mama. Tanging nasagot ko na lamang noon. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Lahat pa naman ang ayoko yung mga taong hindi marunong makinig at sumunod. Hindi ka magbo-boyfriend. Magtatapos ka ng pag-aaral at tutulungan mo kung bayaran lahat ng nagastos ko para lang maging abogada ka. Yan ang tandaan mo, Janine. Pagpapaalala niya sa akin bago niya ako pinayagan na pumasok sa loob ng kwarto.
Papadudot ganon lagi ang senaryo naming dalawa ni Mama. Senior high school na ako noon pero kung itrato ako ni Mama parang batang paslit na hindi alam ang ginagawa. Habang tumatagal, lalo lang lumalala ang hindi magandang trato niya sa akin. Mula noong gabing yon ay limitado na ang pagsuporta niya sa pag-aaral ko. Tapos kapag nanghihingi ako ng baon o pang project, makakatikim muna ako ng panunumbat at pananakit bago niya ako bigyan. Pakaramdam ko noon, Papadudot, ay hindi ko hawak ang buhay ko. Parang lahat ng galaw ko ay kontrolado na ni Mama. Para akong magkakasakit sa puso, kakakimkim ng sama ng loob ko sa kanya. At natagalan ko pa yon ng halos 2 taon. Pero pagkatapos noon ay nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob na gawin ang isang bagay na matagal ko nang gustong gawin, Papadudot. At yon ay ang umalis sa poder ni Mama. Naglayas ako hindi lang dahil sa ayoko na ng trato niya sa akin. Umalis ako para matutong mamuhay sa sarili kong pamamaraan. Hindi ko na inisip ang sasabihin ng ibang tao sa akin. Ang mahalaga lang sa akin noon ay maranasan ko kung paano tumayo sa sarili kong mga paa. Nang maglayas ako noon ay si Ate Trisha kaagad ang naalala ko na puntahan at hinga ng tulong. Kasamahan ko siya sa choir sa simbahan at hindi naman siya nagdalawang isip na tulungan ako. Sakto raw ang extra na kwarto sa bahay nila para sa akin. At ang maganda pa doon ay hindi niya raw ako sisingilin sa upa. Basta kapag nakahanap na raw ako ng maayos na trabaho ay bahala na raw ako na mag-share sa mga gastusin nila sa bahay. Basta palagi ko raw i-priority ang panggastos para sa pagpapaaral sa sarili ko. Han, si Janine nga pala, siya yung sinasabi ko sa'yo na nakasama ko sa choir dati. Janine, eto naman ang asawa kong si Ray. Pakilala ni Ate Trisha sa asawa niyang kakapasok lang noon sa bahay. Hi po Kuya Ray, medyo nahihiyang bati ko dahil yun ang unang pagkakataon na nakilala ko si Kuya Ray. Hi din Janine. Oh, bawal mahiya dito, okay? Siya nga pala, nabanggit sa akin ni Ate Trisha mo na naghahanap ka raw ng trabaho. Tanong naman ni Kuya Ray. Opo kuya, gusto ko pong magtrabaho muna para makapag-ipon at may pagpatuloy ko po ang pag-aaral ko. Kaagad na sagot ko. Naku, tamang-tama. Sigurado akong matutuwa ka sa sasabihin ko. Alam mo ba na may job opening sa company namin? Kailangan namin ng admin assistant sa office. Kahit undergraduate, tumatanggap sila. Basta marunong sa office works, mabait at masipag. Sakto pala sa iyo Janine. Pasok ka na kaagad doon. Naku, kung ako sa iyo magpasa ka na kaagad ng resume. Baka mamaya maunahan ka pa ng iba. Ang sabi naman ni Ate Trisha. Sige po, mamayang gabi asikasuhin ko na po kaagad ng resume ko. Natutuwang sagot ko naman sa kanila. May iba nga pala ako Janine. Alam ba ng nanay-nanayan mo na dito ka sa amin nakatira? Tanong ni Kuya Ray. Ang totoo niyan wala po siyang alam kung nasaan ako. Siya na rin po kasi nagsabi na mas pipiliin na lang niya na umalis ako o mawala na lamang ako sa poder niya. Kesa raw na binibigyan ko siya ng sakit ng ulo. Sobra na raw po akong pabigat sa buhay niya. Malungkot na sagot ko. Pero Janine, mas okay sana kung ipapaalam mo rin sa kanya kung nasan ka. Malay mo naman nadala lang siya ng emosyon niya kaya siya nakapagbitaw ng masasakit na salita sa iyo. Nanay mo pa rin siya kahit na anong mangyari. Ang payo naman ni Ate Trisha. Magsasabi rin po ako sa kanya pero hindi pa po sa ngayon. Palilipasin ko na po muna siguro ang lahat. Tipid na sagot ko. Papadudot sa kabila ng lahat ng naranasan ko. Nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos dahil tuwing magkakaroon ako ng mga alanganing sitwasyon, laging may mga mabubuting tao na tumutulong sa akin. Isa na nga ron si Ate Trisha at ang asawa niyang si Kuya Ray.
Ibang-ibang ugali nila kay mama. Hindi nila ako sinasaktan. Hindi nila isinusumbat sa akin ang mga naitulong nila. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko kung paano ang totoong pag-aalaga ng isang magulang o pamilya. Kaya lalo pa akong na-motivate na ayusin ang buhay ko, Papa Dudut. Sinikap kong hindi maging pabigat kina Ate Trisha at kay Kuya Ray. Nagsipag ako sa trabahong napasukan ko sa kumpanya nila Kuya Ray. Bumuulit ako ng bagong pangarap para sa sarili ko. Doon ko na-realize na ang sarap pala sa pakiramdam na may mga taong nakaka-appreciate ng totoong halaga mo. Yung imbes na maliitin ka, sila pa mismo ang magtutulak sa iyo para abutin ang mga pangarap mo. Papa Dudut, naging maayos naman ako sa trabahong pinasukan ko. Palagi akong napupuri ng mga boss ko at mabilis rin akong naregular. Ilang buwan pa nga lang ako noon sa trabaho nang sinabihan ako ng boss ko na baka raw ma-promote ako kagad dahil sa sipag ko sa pagtatrabaho. Kaya naman nang minsang makatanggap ako ng bonus ay naisipan kong ilibre sa isang kilalang restaurant sina Kuya Ray at Ate Trisha. Nagtataka pa sila noon dahil walang espesyal na okasyon at walang may birthday sa aming tatlo. Kinuwento ko naman sa kanila ang dahilan kung bakit ko sila niyayang kumain sa labas. At tuwang-tuwa sila sa mga sinabi ko tungkol sa trabaho ko. Nangako rin ako sa kanila na basta makaipon ako ng para sa pag-aaral ko at makapagtapos ay susuklian ko ang lahat ng naitulong nila sa akin. Sumagot naman si Ate Trisha na hindi nila ako sisingilin ni Kuya Ray at masaya na raw sila. Natutulungan nila ako at nakikita nila na sinusubukan ko talagang magsumika para sa sarili ko. Grabe Janine, ang ganda naman itong regalo mo na couple watch sa amin ni Ray. Sambit naman ni Ate Trisha nang mabuksan ng inabot kong regalo sa kanilang dalawa. Oo nga Janine, at branded pa talaga. Ang singit naman ni Kuya Ray. Isukat nyo na po kasi gusto kong makita na suot ninyo mga yan. Excited na sabi ko sa kanila. Kagad naman nilang sinuot ang relo na ibinigay ko at ipinakita sa akin yon. Naku, tingnan mo, bagay na bagay talaga sa kamay ko. Natutuwang sabi naman ni Ate Trish. Ang galing talagang pumili nitong si Janine. Kahit sa akin din saktong-sakto masaya ring wika ni Kuya Ray. Buti naman po't nagustuhan ninyo. Natagalan din po ako sa pagpili ng mga yan. Sagot ko naman. Nagtanong-tanong pa ako sa mga kasamahan ko sa trabaho kung ano kaya ang magandang relo na pwede kong ibigay kina Ate Trisha at kay Kuya Ray. Kaya naman natuwa talaga ako, Papa Dudut, nang maramdaman ko na nagustuhan talaga nila ang mga regalo ko. Janine, salamat at nag-abala ka pa talaga sa amin ha. Sobra kaming natuwa ng Kuya Ray mo sa mga regalong to. Siya nga pala, mahigit kalahating taong ka lang nakatira sa amin at nagtatrabaho. Hindi ka man lang ba kinokontak o kinakausap ng nanay mo? May pag-aalalang tanong ni Ate Trisha. Hindi po Wala rin po akong balita sa kanya. Malungkot na sagot ko. Pero sinubukan mo man lang ba na i-text or tawagan siya kahit minsan? Alam mo na, para maipalaman lang sa kanya na nasa mabuti kang kalagayan. O kaya bisitahin mo man lang siya. Malay mo, hinihintay ka lang pala niyang umuwi. Ang sabi naman ni Kuya Ray. Hindi na po ako uuwi. Bigla ay seryosong sagot ko na nagpatahimik sa kanilang dalawa. Malalim akong bumuntong hininga bago muling nagsalita, Papa Dudut. Ate Trisha, Kuya Ray, kayo na po yung mas tinuring kong pamilya. Opo, malaki pa rin ang utang na loob ko kay mama kasi kinupkup niya ako. Binihisan, pinakain at pinag-aral pero sa inyo ko lang po naramdaman yung totoong pagmamahal at pag-aalaga na matagal ko nang hinahanap. Kaya hindi na po ako uuwi. Kayo na po ang tahanan ko. Muling sabi ko sa kanila bago ko sila binigyan ng simpleng ngiti. Papa Dudut, mula nang nakitira ako kina Ate Trisha at kay Kuya Ray, wala na akong balita pa tungkol kay mama.
Kahit naman hindi naging maganda ang napagsamahan namin ay malaki pa rin ang utang na loob ko sa kanya. Ang totoo niyan ay may mga times na nami-miss ko talaga si mama. Yung tipong hindi ko na naaalala yung mga masasakit na nagawa niya sa akin. Parang ang naiwan na lamang ay yung mga memories na magpapatunay na kahit papaano, kahit na hindi maayos na pamamaraan ay minahal at pinahalagahan ako ni mama. Kaya naman may isang beses na sinubukan ko siyang bisitahin. Kaso nga lang papadudot, hindi pa rin naging maganda ang pagkikita naming ulit ni mama. Para siyang nag-aapoy sa galit noong nakaharap niya ako. Wala akong nakitang kahit na anong bahid ng pag-aalala sa mga mata niya para sa akin. Wala siyang ibang bukang bibig kung hindi ang lahat ng mga nasayang na pera niya dahil sa pagpapalaki niya sa akin. Magmula noon ay hindi na ako nagpakita pa sa kanya, Papa Dudut. Sinabi ko rin sa sarili ko na sina Ate Trisha at Kuya Ray na talaga ang ituturing kong totoong pamilya. Papa Dudut, lumipas pa ang ilang buwan. Ipinagpatuloy ko ang pagtatrabaho para makapag-ipon at makatulong kina Ate Trisha at kay Kuya Ray. Masasabi kong sa punto ng buhay kong ito, mas matatag na ako. Mas kaya ko nang harapin ang mga pagsubok na ibabato sa akin. Mas buo na ang loob ko. Kaya lang, bakit ganon ang buhay, Papa Dudut? Parang kung kailan unti-unti nang nagiging okay ang lahat. Saka naman may darating na mga pagbabago. Yung parang biglang hindi ka na magiging komportable sa isang lugar o sa mga taong nakakasama mo. May mga pagkakataon kasi, Papa Dudut, na nag-iiba na lang bigla yung pakikitungo sa akin ng mga tao sa paligid ko. At unang beses na napatunayan ko yon ay yung time na binisita ko ang isang matagal ko ng kaibigan na si Jeric. Masaya kaming nagkwekwentuhan sa umpisa hanggang sa magtapat na siya sa akin ng nararamdaman niya. Matagal niya na raw akong gusto kaya naman nang magka-chat nga kami sa Facebook. At nalaman niya na malapit lang ang tinutuluyan kong bahay sa kanila, ay hindi na siya nag-atubili na puntahan ako. Kaya lang ng mga oras na yon ay hindi pa ako handa na pumasok sa isang relasyon. Ramdam ko naman na naiintindihan ni Jeric ang sagot ko sa kanya. Nagsimula lang talagang gumulo ang lahat sa biglang pagdating ni Kuya Ray sa bahay. Sana maintindihan mo ko, Jeric. Ayoko lang talaga maging unfair sa iyo at gumawa ng isang bagay na alam kong mapipilitan lamang ako kasi hindi pa talaga ako handa. Ang sabi ko kay Jeric. Anong nangyayari dito? Janine, sino tong lalaking to? At anong sinasabi mong napipilitan ka lang? Anong pinipilit sa iyo ng lalaking to? Pareho kaming napalingon ni Jeric sa biglang pagdating ni Kuya Ray. Sunod-sunod kaagad ang mga tanong niya at para bang galit siya habang nagsasalita. Kuya Ray, si Jeric po, kaibigan ko. Pero hindi ko na natapos pa ang sinasabi ko dahil bigla na lang nilapitan ni Kuya Ray si Jeric na akmang susuntukin na kaagad ko namang napigilan. Hoy ikaw ha? Binabastos mo ba tong si Janine? Pagalit na tanong ni Kuya Ray. Sir, hindi po. Dinadalaw ko lang po siya sa bahay ninyo. Wala po akong ginagawang masama sa kanya. Nanginginig na boses na sagot ni Jeric. Tama po si Jeric, Kuya Ray. Kaibigan ko po siya at mabuti siyang tao. Ang singit ko naman. Paano ka nakakasiguro? Malay mo ba kung may iba na palang balak sa'yo ang lokong yan? Lalo na at wala kang ibang kasama dito sa bahay. Galit pa rin ang sabi ni Kuya Ray. Kuya Ray, sorry po. Nahiya na rin ako ng mga oras na yon dahil alam kong may mali rin ako sa ginawa ko. Hindi ako dapat nagpapasok ng bisita nang hindi nagpapaalam kina Kuya Ray at Ate Trisha. Janine, para ka naming kapatid ni Trisha. Pinoprotektahan lang kita dahil ayokong may mangyaring masama sa'yo hanggat nasa poder ka namin. Kaya sana sa susunod, wag na wag ka magpapapasok na kahit sinong lalaki dito. Lalo't mag-isa ka lamang dito. Maliwanag ba? Tanong ni Kuya Ray.
Opo kuya, pasensya na po. Bumaling na ang tingin ko kay Jeric bago ko siya kinausap. Jeric, sige na. Umuwi ka na muna. Sa ibang araw na lang tayong magkita. Pasensya ka na. Papa Dudut, hindi ko inaasahan ang pangyayari na yon. Naiintindihan ko bilang nakikitira lamang ako kina Ate Trisha at kay Kuya Ray na hindi ako dapat nagpapatuloy ng kung sino-sino lalo na't wala sila sa bahay. Naiintindihan ko rin na concern lang sa akin si Kuya Ray. Nalalabuan lang talaga ako sa part na muntik na niyang masaktan si Jeric. Nagulat talaga ako Papa Dudut at doon din ako nagsimulang makaramdam ng kakaiba kay Kuya Ray. Parang bigla akong nailang sa kanya. Doon ko rin kasi unang napansin na napapadalas na yung pagiging sobrang maalalahanin niya sa akin. At minsan Papa Dudut sa sobrang concern niya, iba na ang dating sa akin noon. Yung tipong naiilang na rin akong kausapin siya. Pero dahil ayokong mag-isip ng kung ano-ano at ayokong mahalata ni Ate Trisha na naiilang ako sa asawa niya, pilit ko na lamang binaliwala yung mga napapansin kong kakaiba para hindi na maging issue pa noon. Papa Dudut, nagpatuloy ang mga kakaiba kong napapansin kay Kuya Ray. Hanggang isang gabi na nagliligpit ako ng pinagkainan namin, ay nagkayayaan silang dalawa na uminom ng alak sa may sala ng bahay. Niyaya rin nila ako pero tumanggi ako dahil hindi naman ako umiinom talaga. Kaya lang nang lapitan ako ni Kuya Ray sa may lababo at bulungan na samahan ko na sila, ay hindi na ako nakatanggi pa. Para kasing may halong pananakot na ang bulong niya. Plano ko lang din na mamulutan ng gabi na yon para kapag nalasing silang dalawa ay may aalalay sa kanila. Kaya lang binigyan ako ni Ate Trisha ng bote ng alak at hindi na ako nakatanggi na ininom yon. Nang una ay patikim-tikim lang talaga ang ginagawa ko. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakakarami na rin pala ako ng inom at nagagawa ko na silang sabayan. Hanggang sa tuluyan na nga kaming malasing na tatlo. Nagising ako ng madaling araw na parang nadudungal. Mag-isa na lamang ako doon at nasa kwarto na sina Kuya Ray at Ate Trisha. Bumangon ako mula sa pagkakahiga sa sofa at pumasok ng banyo bago doon na nga ako nasuka. Grabe, ang sakit ng tiyan at ulo ko. Hindi na talaga ako uulit ng pag-inom ng alak. Bulong ko nang makalabas ako ng banyo. Papasok na dapat ako sa sarili kong kwarto nang biglang may yumakap sa may likuran ko. Shhh! Huwag kang maingay, Janine. Hindi ko nakikita kung sino yon pero sigurado ako na boses yon ni Kuya Ray. Kuya Ray? Bakit po? Kinakabahang tanong ko. Sabi nang huwag kang maingay, di ba? Basta mabilis lang tong gagawin ko. Sigurado mag-i-enjoy ka. Mahina pa siyang humagikhik habang ang kamay niya ay namamasyal na sa buong katawan ko. Hinalik-halikan niya rin ako sa bato ko at sinimulang hubarin ang suot kong damit. Kuya Ray? Kuya, nakikiusap po ako na huwag niyo pong gawin sa akin to. Naiiyak kong pakiusap sa kanya na patuloy lang sa paghalik-halik sa bato ko. Shhh! Huwag ka nang umiyak. Sigurado ako na magugustuhan mo talaga tong gagawin natin. Dapat nga kanina pa to kaso ang sarap ng tulog mo. Kaya ngayon na lang natin gawin habang gising ka pa para mas maramdaman mo ang sarap. Muling sabi niya. Kuya, please, wag po. Maawa na po kayo sa akin. Sinubukan ko na pong magpumiglas noon pero masyadong mahigpit ang pagkakayakap ng isa niyang braso sa katawan ko. Nang magkaharap ang mukha namin ay kita ko ang pamumula sa mga mata niya at ngiting nakakaloko sa mga labi niya. Ibang-iba siya sa Kuya Ray na unang beses kong nakilala noon. Parang bigla na lang nagbago ang buong pagkatao niya. Ilang beses pa ako nakiusap sa kanya pero tila naging bingi siya at patuloy lamang sa paghalik sa akin at pagtanggal ng saplot mula sa katawan ko. Hanggang sa pareho naming marinig ang boses ni Ate Trisha mula sa kwarto nila.
Han? Ray, nasan ka? Tawag ni Ate Trisha. Ano ba yan? Nagising pa si Trisha, bad trip naman oh. Inis na bulong ni Kuya Ray. Han, pengi naman ako ng tubig, nauuhaw ako. Muling sabi ni Ate Trisha mula sa loob ng kwarto. Tawag po kayo ni ate. Puntahan niyo na po siya. Wika ko nang sa wakas ay makawala na ako mula sa mahigpit na yakap ni Kuya Ray. Ray, nasan ka ba? Mas malakas na ang boses ni Ate Trisha noon kaya sumagot na rin si Kuya Ray na kumukuha na siya ng baso ng tubig. Ako naman ay nagpatuloy sa paglalakad papasok sa sarili kong kwarto. Kaagad kong nilakang pintuan kasunod ng tahimik na pag-iyak sa kama ko, Papa Dudut. Papa Dudut, yun na yata ang pinaka nakakatakot na naranasan ko sa buhay ko. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko ng gabing yon. Magdamag akong patagong nanginginig at nagiiyak sa kwarto. Palakad-lakad ako at hindi ko alam noon kung saan ako tatakbo at saan ako pupunta. Hindi ko na alam kung saan ba talaga ako ligtas. Sino ba talaga ang pagkakatiwalaan ko? At kung dapat ba akong mapanatag na hindi na ituloy ni Kuya Ray ang pagtatangka niya sa akin. Napakasakit, Papa Dudut. Hanggang ngayon, kapag naiisip ko ang pangyayaring yon ay natotrauma pa rin ako. Akala ko kasi dati kapag pinakitaan ka ng kabutihan ng isang tao tapos ay nagtiwala ka sa kanya ay okay na. Yun pala, hindi pa doon natatapos ang lahat. Marami pa rin pwedeng magbago. Hindi ko rin nagawang magsumbong noon kay Ate Trisha dahil sigurado magagalit at masasaktan siya. Kapag nalaman niyang sinubukan akong pagtangkaan ng asawa niya pa mismo. Ayokong maging dahilan ng away nila. Pero alam ko na pwedeng maulit pa sa akin ang pangyayari yon kung wala akong gagawin. Kaya ilang araw pagkatapos ng gabi na yon ay lumapit ako sa kahuli-uli ang taong pwede kong pagkatiwalaan kahit pansamantala lang noon. Tinawagan ko si Jeric at tinanong ko kung pwede ba akong makituloy sa kanila. Naiiyak pa nga po noon habang sinasabi ang ginawang pagtatangka ng masama sa akin ni Kuya Ray. Hindi naman siya tumanggi at sinabi niya na ayusin ko na ang mga gamit ko at susunduin na niya ako kaagad. Nang maibaba ko ang tawag ay kaagad ko na ngang inayos noon ang mga gamit ko. Kaya lang naabutan ako ni na Ate Trisha at Kuya Ray na nag-iimpake ng mga damit ko. O Janine, wala ka bang pasok sa trabaho? Pero teka, bakit ka nag-iimpake ng mga gamit mo? Nagtatakang tanong ni Ate Trisha. Oo nga Janine, naalis ka ba? Kunwari wala namang alam si Kuya Ray sa dahilan ng ginagawa ko noon. Uuwi na po ako sa amin. Uuwi na po ako kay Mama. Seryosong sagot ko. Teka. Tama ba yung naririnig namin na uuwi ka na? Tanong naman ni Kuya Ray. Mahigit 2 taon na po akong nakikitira sa inyo, Ate Trisha at Kuya Ray. Tingin ko sobra-sobra na po kung magtatagal pa ako ng ilang linggo o buwan dito sa inyo. Pagdadahilan ko sa kanilang dalawa. Pigil ang iyak at galit ko noon. Ni hindi ko maitaas ang tingin ko dahil ayokong magtama ang mga tingin namin ni Kuya Ray. Pero Janine, hindi ba napag-usapan na natin to? Tanong ni Ate Trisha. Saka bakit parang biglaan naman? Pagkatapos ng 2 taong pagkupkup namin sa iyo dito, bigla mo na lang kaming iiwan kung kailan mo gustuhin? May halong panunumbat ang boses ni Kuya Ray. O baka naman nangihinayang lang talaga siya dahil hindi niya nagawa ang masama niyang balak sa akin. Ano ba kasing nangyari? Napansin ko rin kasi na ilang araw ka nang laging tahimik. Laging balisa at wala sa sarili. May problema ka bang hindi sinasabi sa amin? Nag-aalalang tanong ni Ate Trisha. Wala po Ate Trisha. Sorry po kung biglaan tong pag-alis ko. Pero kailangan ko na po talagang umuwi. Kailangan na po ko ng mama ko. Pagsisinungalin ko. Pero kapag umuwi ka sa kanya, parang binalikan mo na lang din yung dati mong buhay.
Yung buhay na lagi kang kinokontrol at sinasaktan at pinahihirapan. Yun ba talaga ang gusto mo? Hindi na nakapagpigil pa ang mga luha ni Ate Trisha habang sinasabi yon. Sorry po ate, pero gusto ko na po talagang umuwi. Sana po wag niyong isipin na ayaw ko na kayong makasama sa mga gagawin ko. Ginagawa ko po ito kasi kailangan ko. Naiiyak na rin na sagot ko. Janine, baka naman pwede mo pang pag-isipan oh. Pag umalis ka rito, lagi ako mag-aalala para sa'yo. Okay ka naman dito, di ba? Masaya ka naman, di ba? Sana dito ka na lang. Dito ka na lang kasama namin. Pakiusap pa ni Ate Trisha. Ate, sorry pero sigurado na ito. Ito na yung panahon para matuto naman akong tumayo sa sarili kong mga paa. At baka eto na rin po kasi yung pagkakataon para malaman ko kung ano talaga yung tamang direksyon na patutunguhan ko. At hindi ko po magagawa yun kung hindi po muna ako babalik sa pinanggalingan ko. Paliwanag ko sa kanya. Okay sige, kung yan ang desisyon mo Janine, wala na kaming magagawa ni Trisha. Buhay mo yan. Hindi ka namin pwedeng hadlangan sa mga pangarap mo. Ang sabi naman ni Kuya Ray. Janine, mamimiss kita. Ingatan mo palagi ang sarili mo ha. Yung pangako mo sa akin tuparin mo. Tapusin mo ang pag-aaral mo at patunayan mo sa lahat na kaya mong abutin yung mga gusto mong marating. Malaki ang tiwala at paniniwala ko sa iyo na kakayanin mo yan. Naiiyak na payo sa akin ni Ate Trisha. Maraming salamat po ate. Hindi ko po kakalimutan lahat ng mga kabutihang ipinakita mo sa akin. Pangako, aayusin ko ang buhay ko. Tutuparin ko ang lahat ng pangako ko sa iyo at sa sarili ko. Isang mahigpit na yakap pa ang binigay ko sa kanya bago ako nagpatuloy sa pag-iimpake ng mga gamit ko. Papadudot noong nakita ko nang umiiyak si Ate Trisha ay lalo akong natakot na magsabi ng totoo. Nanahimik na lamang ako at pinilit ko na lamang na gustuhing magpatawad. Noong time din kasi na yon ay hindi na ako matingnan sa mata ni Kuya Ray. Hindi na rin niya ako kinausap pa. Iniisip ko na lamang na baka nadala lamang siya ng tama ng alak kaya ipinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Tuluyan na akong umalis kina Ate Trisha at nag-resign na rin ako sa kumpanya nila Kuya Ray. Salamat kay Jeric na tumulong at umalalay sa akin ng mga panahong walang-wala ako. Pinatuloy niya ako pansamantala sa bahay nila. Inalok niya ako ng trabaho sa mga alam niyang may opening pero hindi ko po yun tinanggap. Nasa point na kasi ako noon na gusto ko na ako na mismo ang gagawa ng bagong daan na tatahakin ko. Sariling sikap na akong naghanap ng bagong trabaho noon. At nang makaipon ng sapat na pera, naghanap na rin ako ng bagong tutuluyan. At doon ko sinimulan ang bagong buhay para sa sarili ko. Yun na yung part na hindi ko na inaasa sa kahit na kanino ang kapalaran ko. Ipinagdasal ko na lamang na sana isang araw ay matutunan ko ulit magtiwala sa mga taong gustong maging parte ng buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po kung mapipili po ninyo ang aking kwento. Kapulutan din po sana ito ng aral sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Lubos na gumagalang, Janine. Marami talagang mapagpanggap na tao dito sa ating paligid na kunwari tutulong pero mananamantala lang pala sa ating kahinaan. Kagaya ng nangyari sa ating letter sender na si Janine. Sa ilang beses niyang pagtitiwala sa ibang tao ay ilang beses din siyang nabigo at muntik pang mapahamak. Pero ang kagandahan naman sa nangyari sa kwento mo, Janine, totoong natuto ka na tumayo at kumilos sa sarili mong mga paa at kamay. Ang tao kasing palaasa sa iba ay palaging walang mararating sa buhay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Leslie.
Nasa late 30s at isang OFW na nagwo-work dito sa UAE for 7 years. Namamasukan ako dito bilang isang kasambahay o domestic helper. At kasama ko dito ang hubby o asawa ko at nag-iisang anak namin na lalaki. Overall ay masaya naman ang buhay ng pamilya namin dito sa UAE. Siya nga pala, i-share ko sa inyo ang naranasan ko dito sa UAE. Medyo kababalaghan ito kaya bahala na kayo kung paniniwalaan ninyo ako. Papadudot, hindi ako matatakotin noon until na-realize ko ang mga naranasan ko noong makapakinig ako sa channel ninyo ng mga kwento ng kababalaghan. It was 2018 nang dumating ako sa UAE. Tumira ako sa flat ng cousin ni hubby sa Sharjah with my hubby of course. It's an old building, studio flat and nilagyan lang ng partition. Since malayo ang work ng cousin ni hubby ay bihira siyang umuwi. So ako lang madalas ang naiwan dahil naghahanap pa ako ng work. Although meron na akong scheduled for interview dahil nag-apply na ako online habang nasa Pilipinas pa ako. Isang araw pag-alis ni hubby, may nag-doorbell. Sinilip ko sa peephole pero walang tao. So tuloy ang paglilinis at pagluluto. After a while, may nag-doorbell na naman. Nakita kong may shadow ng paa sa ilalim ng pinto. Pagsilip ko sa butas ay walang tao. Sabi ni hubby nung tinawagan ko ay wag na wag ako magbubukas ng pinto. Baka mga ibang lahi na walang magawa. Dumating ang ikalawang araw until makaalis kami sa flat na yon. Ganun pa din ang nangyayari. But it only happens kapag mag-isa ako sa flat. So ang ginawa ko ay nilagyan ko ng foam o sponge, yung in between ng bakal at yung pumapalo sa bakal pag pipindutin ang doorbell. Pero persistent talaga. Nagsimula na siyang kumatok. It became creepier. Ginagawa niya yon several times a day. Walang tao pag sinisilip ko pero may shadow sa ilalim ng pinto. Sa second flat na nilipatan namin malapit lang, wala kami na experience na creepy. Since malayo sa Sharjah ang work na nakuha ko ay lumipat kami sa Dubai. Uso ang mga villa sa lugar na yon pero ang nakuha namin is a small house na nasa likod ng main villa na malaki. Parang apartment style. 3 pinto sa dulo ang sa amin ni hubby. Okay naman ang situation since lumipat kami. Pero nung medyo matagal na ay may na-experience ako na sobra akong natakot. One night, ang sarap ng tulog namin ay bigla akong nagising ng madaling araw. Nakaunan ako sa arm ni hubby. Then pagtingin ko sa mukha niya, para yung mga nasa movies na nakakatakot ang mukha. Maitim at mapula ang mata. Tapos napatras ang ulo ko sabay sabi ko na sino ka? Tapos ay nagising si hubby. Takot pa din ako na nakatitig sa kanya. Tinanong ako kung anong nangyayari sa akin. Nasa tabi ng bintana ang bed kaya maliwanag sa tapat ng ulo namin. So kitang kita ko yung nakakatakot na mukha. Hindi nagtagal papadudot umalis kami sa lugar na yon dahil gigibain na yung nire-rent namin. So lumipat kami sa mas malapit pa sa work ko. Dubai pa din pero malapit sa mall at industrial areas. Maganda na ang building at nasa second floor kami. 1 bedroom flat na malaki. Occasionally ay umuwi doon ang kapatid at pinsan ni hubby. This time ay nakuha na rin namin ang anak namin na nasa Pilipinas. I like this flat pero nagtataka ako dahil parang may takot ako at ang anak namin tuwing papasok sa room. May sariling CR sa room and walk-in closet. Since may work kami ni hubby, ilang months din na naiiwang mag-isa ang anak namin while waiting sa pagpasok sa school. Hindi ako mapakali so madalas umuwi ako for lunch then drive sa office ulit. Madalas din na sinasama ko siya sa office. Eto na. Dinner. May naririnig kaming naghihila ng furniture sa taas ng room na katapat namin. It only started nang dumating ang anak ko. Sabi ko, anak, may naririnig ka bang
naghihila ng gamit sa taas. Sabi niya ay meron daw. It frequently happens in the evening. There was one night then, ang himbing ng tulog namin. Bigla ako nagising at hindi ako makahinga na parang may sumasakal sa akin. Nagising si Habi dahil sa madiin kong grip sa braso niya. Lagi din akong nagkakasakit sa flat na yon at matagal bago gumaling. Ironically, may nangyayari sa akin every time na napapagalitan ko ang anak ko. Umalis kami ng flat. Before leaving, I asked the guard kung may nakatira sa taas, sa tapat ng room namin. And guess what? Walang tenant doon. Then my son told me na kaya siya laging nasa labas ng flat sa garden sa baba dahil takot na takot siya. Hindi nagtagal ay nawalan ako ng work so ako lagi ang nasa bahay. Kaya palagi kong nababantayan ang anak ko. Hindi na rin siya natatakot kasi okay naman ang bahay na nilipatan namin. Walang nagmumulto. Kaya akala ko ay hindi na ako makakaranas ng kababalaghan. Samantala sa tulong ng asawa ko ay mabilis din akong nakahanap ulit ng trabaho dito sa Dubai. Pamilyang Pinoy ang pagsisilbihan ko. Nangungupahan ng pamilya ng amo ko isang bahay na may 3 kwarto, isang banyo at kusina. Describe ko yung banyo dahil tungkol dito ang kwento ko. Di pangkaraniwan ang mga bahay sa UAE. Bungalo lang madalas pero malawak. Ang banyo sa inuupahan namin ay pahaba. Nakapagtataka nga at usual na banyo na nakikita ko is pakahon o parektanggel. Pero ito ay parang maikling hallway na ginawang banyo. Mga 5 to 10 ang hakbang bago ka makarating sa dulo. Sa dulo nandun yung toilet kaya medyo malayo sa pintuan. Mataas din ang kisame, maluwag naman sa loob pero ayun nga pahaba siya. Samantala napapansin ko na kapag pumupunta ako ng banyo ay iba ang pakiramdam ko. Naitanong ko ito sa amo ko dahil napag-alamang kong open ang kanyang third eye. Gusto kong malaman if meron o wala ba siyang nakikita. Sabi niya wala naman daw. Ilang beses na tuwing maliligo ako ay nagmamadali ako na parang kinakabahan. Hindi ko ma-explain papadudot pero alam mo yung sa mga horror movie na feeling mo ay may kamay na hahawak sa ulo mo pag nakapikit ka at nagbabanlaw. Ganon ang pakiramdam ko. Kaya ginawa ko sa takot ko ay hindi na ako pumipikit kapag naliligo. So eto na nga bumisita sa amo ko yung dating nakatira doon sa bahay na Pinay. Naka-vibes ko din ito at doon ay naikwento niya sa akin na may babae daw na madalas umiiyak sa banyo ng bahay ng amo ko. May isang pagkakataon pa nga daw na habang naliligo ang isa nilang kasama, nakapikit na may sabon sa mata. May nahawakang ulo at buhok sa loob ng drum. Pero pag nilat niya ay wala namang laman ang drum kundi tubig lang. Nung nalaman ko ito ay tinanong ko kagad ng amo ko dahil siya mismo ang nagsabi sa akin na wala namang multo doon. Hanggang sa inamin niya sa akin ang totoo dahil ayaw niya akong matakot. At nag-iisang banyo lang yon sa bahay. Ang sabi niya, unang beses niyang nakita ang multo habang umiihi siya around 4 AM ng madaling araw. Biglang may paa na humarang sa mukha niya. Nakabigti daw ang babae at nakaabaya. Abaya ang usual na suot ng mga Arab doon, itim na mahabang damit na long sleeve. May balabal na itim na katakip ang mukha. Never niyang sinilip ang mukha pero nakita niya na naaagnas na ang paa ng babae. Palagi daw yun nagpapakita sa kanya pero hanggang ganun lang kaya alam niyang harmless ito. Kahit nga daw nakaupo siya sa toilet minsan ay bigla na lamang susulpot yung paa sa harapan niya. Kaya madalas ay nagsa-cellphone siya sa loob para madaling ma-ignore. Hindi niya magawang maikwento sa akin ang iba pang mga naranasan niya dahil alam niyang matatakot na ako. Samantala ay sinubukan kong baliwalain ang lahat ng kwentong narinig ko. Nagpretend pa rin akong matapang. Hanggang sa isang araw ay nakatulog ako sa sala ng bahay ng amo ko. Then ayun na nga binangungot na naman ako. Kaya after kong
linisan ang buong bahay at gawin lahat ng responsibilidad ko. 9 p.m. ay nagpunta na ako sa kwarto ko. Pagkatapos ay nahiga at nakaidlip. After an hour siguro ay binangungot ako. Nakakatakot yung bangungot ko, Papa Dudut. Hindi ako makagalaw. Una sa kabilang partition. Sa kwarto kasi ng maid, 2 bed ang naroroon. Sa akin yung isa naman ay nakagitna, yung malaking cabinet, parang ginawang partition. Kasi may parating na bago the next day. May naglalaro ng bola papunta sa akin, then nagulat ako dahil may lumapit sa akin na babaeng nakaabaya. Pilit kong ginagalaw yung katawan ko kaso hindi ko may galaw. Nang biglang nahulog sa balikat ko yung phone ko kaya nagising ako. Hindi ko alam kung bakit nahulog or paano nahulog sa balikat ko yung phone na nakapatong sa uluhan ko. Yung natatandaan ko lang bago nahulog yung phone ko sa balikat ko, napasabi ako sa isipan ko ng Lord, please help me. Kaya nagising ako. After kong magising at makagalaw ay kinuha ko yung asin at nagsaboy ako sa bintana pati na rin sa loob ng room at sa labas pati sa mismong CR kung saan malakas ang pakiramdam ko na may nagmumulto. At alam mo ba, Papa Dudut, nagpatuloy ang ganon. Gabi-gabi na akong binabangungot at nagpapakita sa panaginip ko ang babaeng nakaabaya. Hanggang sa nag-resign na lamang ako sa trabaho dahil iba na talaga ang pakiramdam ko sa bahay ng amo ko. Hindi na ako makatiis, ayokong makita ng personal yung sinasabi niyang babaeng nakaabaya. Agad naman itong naintindihan ng amo ko at hinayaan na lamang niya akong umalis. Samantala, wala pang 1 linggo simula nang mag-resign ako ay nakahanap din ako ng panibagong trabaho. Mas mataas ang inoffer na sweldo sa akin. At natsyempohan na Filipina din ang amo kong babae na iniwan ang kanyang asawa at dito tumira sa Dubai. Matangkad ang amo ko. Nasa 6'1" siguro ang tangkad at hindi siya ganong kapayat. Medyo may laman-laman siya. Hindi ko naman alam na sa sobrang taas ng sweldo sa kanya ay ganito ang mararanasan ko. Sa ating Katoliko syempre meron tayong tinatawag na Holy Week, kung saan ay sinasaalala natin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. At ang pinakabilin sa akin ng aking amo na sa tuwing sasapit ang Holy Week ay wag na wag kaming mga kasambahay na lalabas ng kwarto. O di kayo umalis muna kami sa bahay at wag babalik hanggat hindi pa Pasko ng pagkabuhay. Siyempre dahil baguhan lamang ako ay hindi ko inisip kung bakit. Pero sumama ako kina Ate Mary para umalis ng bahay. Tulungan tayo nila Chin paglinis ng bahay pagbalik, Leslie. Huwag kang susuko sa sobrang kalat, ang sabi pa ni Ate Mary. Ano po bang meron at bakit kayo laging pinapaalis sa bahay kapag Holy Week? Curious kong tanong. Hindi ko rin alam basta simula pa noon lagi na yun talaga ang binibili ni Madam. Sagot ng katrabaho ko. Pagkarating ng Sabado bago ang araw ng palaspas, nagpaalala si Madam na mag-stock na ako ng bigas, pagkain at kunin ko na rin daw yung electric stove para sa loob muna ako ng kwarto magluto para hindi daw ako magutom. Basta lahat ng pagkain na gusto kong kainin ay pinadala sa akin ni Madam sa kwarto at binilin na kahit na anong ingay ang marinig ko ay huwag na huwag akong sisilip. Saktong 12:00 ng linggo medyo bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ko mawari bakit pero parang may nagmamasid gayong nakasarado at may kurtina naman ang bintana namin. Biglang sumigaw si Madam ng maglaka, Leslie, walang magbubukas ng pinto. Sa taranta ko ay napalak na lamang ako bigla ng pinto namin. Wala namang nangyaring kakaiba hanggang Miyerkules Santo, puro paalala lang si Madam. May pailan-ilan na makakarinig ako na parang may kinakausap si Madam. Katulad ng wag siya, ako na lang. Wala akong pakialam basta wag siya, na parang may kausap lang siya sa cellphone niya dahil wala naman akong naririnig na iba maliban kay Madam. Huwebes Santo, hanggang Sabado de Gloria, dito ko na naranasan ang 3 araw na tila ba ay 3 dekada. Nang umaga ay okay pa ang lahat. Naririnig ko si Madam na parang may kausap lang sa cellphone niya. As usual, tapos katawagan ko ang pamilya ko sa Facebook o di kaya sila Ate Mary na kinukumusta ang staycation ko kuno.
Ine-enjoy ko lang ang bakasyon ko dahil pagka-Lunes ay grabing linis na naman talaga ang gagawin. Pagka alas 3 ng hapon ay nagulat ako na may parang nagnanakaw sa bahay. Sumisigaw si Madam at ang daming gamit na nahulog o tinatapon. Si Madam ay pahapyaw na sumisigaw na huwag akong lalabas. Pero paano kung sa palagay ko ay nasa kapahamakan na si Madam? Baka mapagbintangan pa ako kung mapatay siya. Nung medyo tumahimik ay narinig ko ang mahinang iyak ni Madam. Hindi ko alam pero may nag-uudyok sa akin na silipin si Madam at baka maisalba ko siya doon sa masasamang tao. Ipipihit ko pa lang sana ang doorknob, biglang sumigaw si Madam. Sige, buksan mo at ikaw ang kukunin ko. Boses ni Madam ang narinig ko. Pero bakit kinikilabutan ako? Kaya sa takot ko ay hindi ko ito binuksan. Kinabukasan ay maingay na naman sa bahay at naririnig kong nasasaktan na si Madam. Nilakasan ko ang loob ko at kumuha ng pamukpok sa kwarto naming mga kasambahay para tulungan si Madam dahil hindi ko na kinakaya ang mga nagmamakawang sigaw at iyak niya. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko si Madam na nakasiksik sa dining chair. Hindi nakaangat yung upuan na tila ba'y ang liit na tao ni Madam para mapagkasya niya ang sarili niya sa kakarampot na space na yon. Noong oras na yon ay hindi ko malaman kung saan ang gagaling yung takot na nararamdaman ko hanggang sa tumingin si Madam sa akin. Unang beses ko siyang narinig na parang may kahalong ibang boses at sinasabing, ang sabi ng amo mo ay huwag ka daw lalabas, bakit ka lumabas? Sabay ngiting nakakakilabot na abot hanggang tenga na parang nagtagumpay siya. Nilabas ni Madam ang kamay niya na tila ba siya ay gagapang palabas noong upuan habang titig na titig sa akin pero napadasal na lamang ako. Si Madam ay sumasabay na animoy nangaasar sa dasal ko. Doon ko napagtanto na hindi si Madam ang kaharap ko kundi sinasaniban siya ng demonyo. Doon ko dinasal ang Apostles' Creed. At sa ikalawang linya ko pa lamang ng pagdarasal ay nawala ng malay si Madam. Wala sa isip ko pero iniwan ko si Madam na nakahandusay sa sahig at ako ay tumakbo pabalik sa kwarto nang nagdarasal ng Apostles' Creed pa rin. Wala akong narinig sa buong araw pagkatapos noon pero kinabukasan ay nasa pinto si Madam, maayos siyang magsalita. Sinasabi na lumabas daw ako at maglinis pero Sabado pa lang. Hindi pa tapos ang Holy Week. Ngunit si Madam ay hindi talaga umalis sa pinto namin. Parang buong araw siyang nakabantay doon hanggat hindi ako lumalabas. Leslie, pakilinis na nga ng bahay. Leslie, nagugutom ako, lutuan mo ko. Leslie, sira ata yung gripo sa kusina. Pakitignan mo nga. Lahat ay ginagawa at sinasabi niya para lumabas ako. Pagka alas 3 ulit ng Sabado, nagwawala na si Madam. Pilit na pinapalabas ako pero may parte pa rin siya na nagmamakaawa sa akin na huwag akong lalabas. Binidyohan ko yon. At nung sinend ko kay Ate Mary ay wala naman daw siyang naririnig kundi yung hingal ko lamang daw. Ibig sabihin ay hindi talaga si Madam ang nasa kabilang pinto kundi yung demonyo na sumasanib sa kanya. Dasal lamang ako ng dasal buong araw na yon hanggang makatulog na lamang siguro ako. Nagising ako ng 1 AM na ng linggo. Doon lang nawala yung pakiramdam na mabigat. Ang isip ko'y linggo na. Pasko na ng pagkabuhay, pwede nang lumabas. Pagkalabas ko'y tila ba'y 10 bagyo atang dumaan sa bahay pero yung upuan kung saan sumiksik si Madam ay ni isang galos ay wala. Matatag na matatag yung upuan at hindi man lang nasira sa laking babae ni Madam. Nakita ko si Madam na nakahiga sa sahig at pagod na pagod. Nung nilapitan ko si Madam ay gising pala siya sabay yakap niya sa akin. Hindi nila ako tinitigilan simula 18 ako ay ginagawa nila sa akin to. Iyak lamang ng iyak si Madam ng oras na yon. Doon ko nalaman na ang angka ni Madam ay mga albularyo sa lugar nila. Pero ang sinasamba nila ay hindi ang nasa itaas. Ang kakayahang manggamot ng pamilya nila ay bigay ng mga nasa ibaba. Nung ipapasa na sa kanya ang pagiging albularyo, tumanggi siya at nagpakalayo-layo kaya nakarating sa ibang bansa. At kada daw Holy Week ay sinusubukan daw siyang kunin ng mga demonyo dahil hindi daw lalawak o lalaki ang koneksyon nila
sa tao kapag hindi niya pinagpatuloy. Ang huling bili ni Madam sa akin pagkatapos kong matuklasan ang lahat ay hindi lahat ng albularyo o faith healer ay galing sa Panginoon ng kakayahan. Suriin ninyong mabuti. Samantala ay nakuha ko pang tumagal ng 1 taon kay Madam hanggang sa siya na rin mismo ang nagsabi sa akin na mag-resign na ako dahil malapit na namang mag-Holy Week. Hindi na ako tumutol at nag-resign na lamang ako. Sa kabilang banda naman, kinuwento ko ang mga naranasan ko sa asawa ko at maski siya ay kinilabutan din. Buti raw at nakatagal ako ng 1 taon sa amo kong yon. Sabi ko naman ay normal naman ang buhay niya maliban na lamang kung sasapit na ang Holy Week. Pero mabuti raw na walang nangyaring masama sa akin. Yun na lang ang pinagpapasalamat ko sa Diyos kasi sa kabila ng mga kababalaghang naganap sa buhay ko ay hindi ako napahamak. Siguro ay dahil na rin sa matibay na pananampalataya ko sa Kanya. At alam kong hindi niya ako hahayaang malagay sa panganib. Papadudot, ilan lamang ito sa mga naranasan ko dito sa Dubai. Nasa inyo na lamang yan kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Muli hanggang dito na lamang, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Leslie. Maraming salamat Leslie sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento sa aming programa. Nagpapasalamat din kami kasi nakasulat ka sa amin at masaya kami na walang nangyaring masama sa iyo. Tama ka, hindi hahayaan ng Diyos na mapahamak tayo o malagay sa panganib. Basta matibay ang paniniwala mo sa Kanya. Yung mga nakikita at nararamdaman nating mga hindi tao ay wala silang kapangyarihan na mas malakas sa Panginoon. At kung nagbabalak sila na ilagay ka sa kapahamakan, hindi sila magtatagumpay, lalo na kung palagi kang nagdarasal sa Panginoon at palaging humihingi sa Kanya ng gabay at proteksyon. Kaya bukod sa pagdarasal ay palagi din kayong mag-iingat at maging alerto lalo na kapag oras na ng trabaho. Basta tandaan nyo lang walang sino man ang makakatalo sa pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat.